Pwede nga kayang ipa-block temporarily yung GCash account mo kung sakaling nawala yung phone or hindi mo na ma-access yung dati mong number. At ano yung pinakamangyayari sa account mo at may option na rin bang ma-recover ito. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling ni-request mo na ipa-temporarily block yung GCash account mo, merong dalawang option para i-recover mo ulit to o magamit ulit. Unang-una, yung option kung saan gagamitin mo pa rin yung same number, kumbaga i-unblock mo yung GCash account mo, and then parang wala lang nangyari. Kailangan kung ano yung dating number mo sa GCash mo, yun pa rin yung magiging number mo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-request ng SIM replacement kung sakaling wala na sa yung SIM card. At kapag okay na, mag-raise ulit ng request sa help center ng GCash. May mga verification lang na pagdadaanan, maging pag-take din ng selfie para ma-verify na ikaw talaga yung nag-request ng pag-recover ng GCash account. Yung pangalawang option naman ay just in case na ayaw mo nang gamitin or hindi mo na kailangan talaga yung dating phone number, pwede naman mag-register ka lang ng bagong GCash account at ipa-verify yun. And of course, kung sakaling may pera dun sa lumang GCash account, pwede mo itong i-transfer doon sa kakagawa mo lang na GCash verified account. So, yun yung option natin. At least malinaw bago nyo ipa-block yung GCash nyo temporarily. At bakit nga ba ito ginagawa? Just in case na nawala ito, wala sa inyo yung phone, at para maiwasan yung unwanted or unauthorized transaction na pwedeng magpadala ng pera, magbayad ng mga binili online na hindi naman sa inyo, mas maganda na ipa-block mo muna para hindi na matuloy yung mga ganong transaction. So ano nga ba yung pinaka-dapat gawin? Sa experience ko, pumunta ako sa help center ng GCash. Pwedeng sa website nila through GG, o di naman kaya dito sa app ng GCash. Pwedeng sa ibang GCash app, hindi mo naman kailangan mag-login. Instead, pumunta ka lang sa help center. And then, meron ditong option ng lost SIM phone. I-click lang yan. Andito yung pinaka magiging instruction kung paano ba mag-report. Pero ang pinakakailangan natin ay magpakita itong chat with GG. And tatanungin ka kung gusto mo bang mag-report ng lost SIM or phone, mag-reply lang ng yes, i-enter dito ang cellphone number na hihingi nila. By the time na pinapanood nyo tong video na to, possible mag-iba na yung flow. Sa experience ko, hiningi yung number kaagad, hindi mo na yung ibang mga detalye. By the way, kapag international phone number yung ginamit sa GCash registration, kailangan yung country code dyan. And then, tatanungin ka kung gusto mo bang i-temporarily suspend yung account mo or kung gusto mo bang i-transfer yung funds mo from old GCash account to new account. So, ang gagawin natin itong step 1. Itong step 2, just in case na gusto mo nang i-recover yung account mo, meron ka ng new GCash verified account, ito yung pinakagagawin mo. So, i-reply natin yung 1. From here, ipoprovide na yung mga questions o yung mga information na kailangan ni GCash para ma-verify na ikaw talaga yung may-ari ng GCash account na kailangan i-block. So, sa experience ko, middle name yung hiningi, first name, and then email address, maging yung ID number. Pero, pwedeng iba pa yung pwedeng itanong nila, katulad ng birth details, address ninyo. Make sure lang na natatandaan nyo pa yung mga detalye na binigay nyo during verification sa GCash. Sa experience ko kasi, nahirapan ako lalo sa ID na part. Hindi ko alam kung anong ID ang ginamit ko, kung yung passport ko ba, kung yung UMID ko ba. Or pag-ibig loyalty card plus, pwede rin kasi yun. So, inulit ko lang siya ng inulit at hanggat hindi nagko-confirm or nag-match yung record, patuloy na tatanungin ka or sabihan ka ni GCash na incorrect yung details. Hindi naman niya i-terminate yung conversation. Instead, tatanungin lang ulit niya yung same questions. Kapag okay na, nasagot mo na lahat ng kailangan niya, ang mangyayari ay magkakaroon ka ng confirmation na verified na. Ibig sabihin, nasagutan ko na, nag-match na yung record ko sa GCash doon sa mga sinagot kong verification question niya. And then, hintayin nyo itong link na to kung saan kailangan ng mag-scan ng mukha. So, walang harang sa mukha, walang salamin, walang sombrero. So, yung usual na facial verification natin. Sa experience ko nga pala, nagkaroon ng konting glitch sa face scan. So, 2 beses ko siya tinry and then eventually nagkaroon na ako ng confirmation na successful na yung pag-submit ng request. Hindi pa yung pag-block ng account. Sa pag-block ng GCash, maghihintay pa tayo ng within 4 hours. Andito na rin yung ticket number
At ito nga yung na-receive kong email from GCash. Hindi naman to umabot ng 4 hours talaga. Siguro umabot ng 1 hour and 30 minutes bago ko na-receive itong email. And reminder lang din pala na bago nyo to gawin, dahil nga pinablock nyo yung GCash ninyo, any transaction na mangyayari doon, halimbawa may magka-transfer ng pera, lalo sa mga ginagamit to for small businesses, yung nakaka-receive ng payment online, hindi siya mangyayari, hindi siya mag-push through kasi magkakaroon ng error katulad nito. This GCash account is temporarily unavailable. So, bago nyo ipa-block temporarily yung GCash, i-make sure na yung mga transaction na ina-expect ninyo, nakausap nyo muna yung mga sender nun bago sila magpadala ng pera. And by the way, kung may question kayo na paano yan kailangan talagang ipadala yung pera sa account ninyo, pwede naman online bank transfer kung meron kayong ibang bank account. Or sa GCash kasi, pwede magkaroon ng multiple wallet. Katulad nito, yung pinapablock ko na GCash account, i-recover ko yon gamit yung same number. Pero kung sakaling gusto ko ng another account sa GCash, i-allow nila yan up to 5 fully verified accounts. At kada verified account, new number yon. So, pwedeng same details, same information, same ID, pero dapat per GCash account, magkaibang phone number. So, yun yung mga pwede nyo i-consider at dapat malaman bago kayo magpa-temporarily block ng GCash account niyo just in case na nawawala yung phone or hindi nyo na ma-access yung lumang phone or SIM number na nakalink dun sa GCash account. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!